Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang Pilipinas at ang lahat ng ating mga kababayang inabot ng ating talakayan ngayong umaga anywhere in the world. Ito po yung Kabayan Mondatol sa ating pong YouTube channel. Sana, bago tayo mag-umpisa sa malalaking issue, konti lang yung babanggitin natin pero sasabihin ko sa inyo, napakahalaga. Ay sana po, please like, share, and subscribe para po lalo tayong magkaroon ng maraming oras na magkasagutan. Hindi po away, sagutan, talakayan, ika nga. Well, una po nating pag-uusapan yung napakalaking pangyayaring naganap sa ating pong bansa, ang pagpapalit ng liderato sa Senate, sa Senado. Nag-resign po si Mick Zubiri as President or Senate President at pumalit po si Chis Escudero. Yan isa lang po ang nirekomenda pero yung unang nabalita, alam na may mga kaibigan na din pa ako dyan sa Senate press room. Si Jinggoy sana. Pero of course, si Jinggoy po kasi, kokonti ang suporta niyan sa loob ng Senado. Sa Senado po, 14 ang kailangan mong boto para ikaw ay ihalal as Senate President. Ano ba ang kahalagahan ng Senate President sa ating bansa? Yan po ang ikatlong pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas. The President, the Vice President, and the Senate President. Susunod doon yung Speaker of the House. At panglima po, yung Chief Justice of the Supreme Court. Yan po ang succession ng pamamahala po sa ating bansa. Presidential parliamentary or federal yan. Nahango sa konstitusyon ng Amerika. Alam mo naman yung mga Pilipino. Ika nga natin, sinunod na natin yan eh. Maraming, kaya nga si Presidente Marcos mismo, si Bongbong, yung federalism sana, kaya federal part of the Philippines eh. Anyway, tingnan po natin ang magiging kaganapan. I like cheese. Hindi sa paborito ko yung palaman sa tinapay, kundi talagang si Senator Chis Escudero nung araw pa. Nung nandiyan pa po akong reporter, sports writer sa Pilipinas. I like the guy. Yung tatay niya, naging kaibigan natin nung araw eh. Kasama nung lolo natin, si Panganiban. Si Lolo Doming, ng Department of Agriculture nung araw. Kay Ramos nung araw, Presidente Ramos. At any rate, marami bang magagawa si Chis as President of Senate? O unang-una, kita nyo, dinisplay na kagad yung napakagandang asawa nung manumpa siya. Si Heart Evangelista ay anak ng dragon. Di pa gandahan na ng mga suot ngayon yung mga first ladies. Ika nga natin. Alam naman nyo. Anyways, mananatili sa kanyang pwesto naman as senador. Itong si Mix, hindi naman nag-resign siya, Senate President. Pero as senator, naku, maraming magkakabalasahan dyan Ang isa pong nakakagulat na nangyari, kaya masama ang loob at naiyak itong si Mix kung magbotohan Kaya siya nag-resign 10 boto lang ang bumoto sa kanya at 13, 14 nga kay Chis Escudero. Bumaliktad yung kanyang supposedly mga kasangga o katropa. Nawala si Robin Padilla. Si Robin na talagang inaasahan niya, tsaka si Go Senator. Go. Ika nga. Bakit di po natin alam? Kung bakit binaliktad siya ng dalawang yun. Mag-i-election pa naman sa next year. Duterte Marcos bakbakan ba yan? Di po natin masabi sapagkat very independent minds with S sapagkat 24 po ang senador natin. Hindi po sila napapahawak o napapadikta kuno sa mga gustuhin ng administrasyon o kung sinong presidente. Hindi ako naniniwala ron. Tagal kong nandyan sa Pilipinas na sports writer o reporter Marami tayong kaibigang congressman at naging senador.
Alam ko ang kalakaran dyan. Hindi pagyayabang yan. Yung iba kasi may nagko-comment sa sawero ko, gano'n. Hindi po. Talaga pong nandyan ako bago po kayo naging critic. Anyways, pinakamalaking balita nga po yun, pagpapalit ng liderato sa Senate, sa Senado. Tingnan po natin, I believe malaki po ang magagawa ni Chis Osquedero para po mapag-isa niya, unity, yung kanya-kanya tayo. Hindi. Wala tayong partido, wala tayong kulay, wala tayong isang Senado lang po. Nakakabilib na kagad yung kanyang pananalita at nakita naman yun, purong-purong managalog yan. Kaya tayo po ay natutuwa. At ang isa pa ro lang, kaya natanggal yan, sinasabi, yung pong pagtanggi, People's Initiative daw, at higit sa lahat, yung PDLX. Ibang klase naman kasi itong si Migs. Alam naman niyang, chismis lang yung ginawang hearing nitong si Bato. Tapos babalik ta rin ka sa oras ng pangangailangan mo, sinuportahan mo si Bato. Kaya miyak si Migs Sumama loob niya kay Bato. Kaya nung inaakap siya, gusto pa niya itulak pinanonood ko kanina po. Kaya maga ako nagising at kagabi balita na yun at gusto kong makita first hand. Kaya po ako ngayon, talakayan tayo. Ika nga natin kung ano ang ating magiging reaction dyan, opinion. O paki-like, share, and subscribe naman po natin mga kababayan. Shoutout nga pala sa aking kaibigan si Abay Mario Cruda ng Tarlac City, Tarlac. Ayan, at mag-uusap kami one time, mag-chat-chat kami tungkol dun sa Pogo at saka mayor ng Bamban, Tarlac. Matagal po kasing nakatira na dyan sa Tarlac City si Abay Mario Crude. Pinsang buo po yan ni Willie Rebillame, si Kuya Will. Yung nanay nila magkapatid, kaya pinsang buo yan. Yan. Si Abay Entong Cruda. Nako, marami sila. Sila Jojo Cruda. Mga pinsa natin naman yan sa tatay side, ika nga. Kaya akala nila magpinsang kami ni Willie magkawangkira. Hindi po. Gwapot mas bata sa amin ni Abay Marian. Balikan natin itong si Jesus Escudero. Ika nga natin, I believe maraming magagawang magagandang bagay. Kaya niyang pag-isahin yan. Sapagkat hindi naman namamartido yan Hindi namamartido yan. Pero pahahawak ba siya kay Bongbong? Hindi po. Sapagkat nung araw, ang pinaka-kaibigan niyang presidente, si Pinoy. Yan ang close na close sila Alam ko yan, sports writer pa ako sa Pilipinas nung araw. Hindi po napatig na, ano yung tawag? Pinoy failed to dictate on his will sa Senado, lalo kay Jesus Escudero, kahit kaibigan niya yan. No. Walang makapagdidikta sa ating bagong Senate President. Andi sa binobola natin si Chis, kaibigan ko yung tatay nung araw na si Chis ay ala pa sa politika or congressman or whatever. Well, yan po ang kaganapan niya. At hindi magbabago siguro yung mga liderato ng mga komite. Si Manang Senator Amy Marcos, nako, may nabulong na sa akin na tatakbuli siya sa next year election. Mariretain yan yung kanyang committee chairmanship ng Foreign Affairs. Definite yan. Sabi ko nga doon sa aking kaibigan na nandyan sa tropa ni Amy, sa partido, si Amy. Siyempre sa kapatid niya, hindi naman babaliktad yan. Yung sinasabi lang nilang, Duterte, hindi po, blood is thicker than water. Anytime. Okay? Pasensya na, sinisipon tayo ng konti. At any rate, pangalawang malaki nating yung na-cite for contempt na. Itong si Bokal, si Jonathan Morales at saka si Santiago, yung kasama niya sa isang video na sinasabi tinatakot mapapatay raw si Morales pag hindi tumigil. Hindi po. Silang dalawa nagsisinungaling, sinight ng contempt na. Through the
suggestion, rekomendasyon ni Senator Jingo Estrada, at saka ni Bato mismo. Pinakontempt, nakakulong ngayon sa Senado yung dalawa. Nagsisinungaling eh. Dumating si Paquito Ochoa, yung dating executive secretary ni Pinoy. Hindi ala naman doon. Hindi nga niya kilala yung Jonathan Morales eh. Yung sinasabi ni Morales na pinatawag siya sa Malacanang at nag-intervene para hindi tuloy yung raid kay Bongbong at kay Maricel Soriano, si Paquito Ochoa raw, Maricel Soriano. Idol namin yan. Sa drama pinakamalakas sumampal yan, tutuhanan. Hindi totoo ang sinabi ni Paquito Ochoa at hindi niya pinatawag. Ala nga daw siyang alam dyan eh. So, nagsisinungaling. Pero ang pinakontempt sa kanya, yung sinasabi niyang hindi niya alam na suspendido siya, nagre-report pa, sumusweldo pa, tinanggal na siya as police at PDEA agent. Yun, nahuli. Kulong. So, yan po ang dalawang malaki nating balita. Magbe-breakfast muna tayo. At babalik tayo at sa susunod po, mas malalaking balita pa pag-uusapan natin. Bagong Senate President, Chis Escudero, kulong si Morales at si Santiago sa PIDEA leaks ni Senator Bato. Tinraidor ni Bato at ni Robin Padilla si Mig Zubiri kaya natanggal as Senate President. Yan po ang malalaki nating balita. Salamat po at